Sit here while I go over there and pray. He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Matapos ang Panginoon ay magbigay ng mga pahiwatig sa magiging masakit at mahirap na karanasan niya sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang mga disipulo at siya man ay nagpunta sa halamanan ng Gethsemane. At sila ay nang makarating sa madilim na lugar na ito, iniwan niya yung karamihan sa may bungad at tatlo pa ang dinala niya doon sa may loob-loob ng garden. Si Peter at ang dalawang magkapatid. At sabi niya, "Manalangin kayo, dito kayo, samahan niyo ako sa panalangin sapagkat ako ay sobrang nababagabag." And then the Lord went further into the garden, and alone he became very sorrowful and very, very troubled. Sinabi niya, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Naranasan na ba nating malungkot na halos ikamatay mo ang lungkot? Yun ang naranasan ng Panginoon. Sabi niya, to the point of death. Sabi niya, "Stay here and keep watch with me." We must know that the highly spiritual and the highly wise could have moments of overwhelming sorrow. Pati si Solomon, sinasabi niya mahirap maging marunong, mahirap maging maraming naabot ang kaisipan dahil maaaring meron ka ring maabot na lungkot. Lungkot na nanggagaling sa pangunawa, hindi dahil sa kamangmangan. Lungkot na nanggagaling sa mas malawak mong pag-iisip at pagkakita sa mga bagay-bagay. Mga lungkot na hindi nararanas ng mga hindi gaanong nakararating sa malayo ang pag-iisip. Sabi sa Ecclesiastes 2:17 ni Solomon, "So I hated life, because the work that is done under the sun was grievous to me." What can we do to people who we consider are wise or wiser than we, or more spiritual than we are? We've got to understand them. Maraming dinaranas na hirap ng loob at hirap ng isip yung mga mapag-isip at yung mga higit na maalam kaysa sa atin. Kaya imbes sa pagtawanan ng hindi natin naintindihan, yung mga marurunong na parang sinasabi natin, nababaliw na yata yan, ang layo na lang naiisip, dapat natin silang ipanalangin. Sapagkat ang mga matataas ang espiritu at ang karunungan ay may ministry para doon sa mga di gaanong kataasan ang naaabot. Matthew 26:39. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Dito ay binunyag kung anong nagpapahirap sa loob ng Panginoon. Na kanyang naguguni-guni na, naiisip ang mangyayari sa kanya kung siya ay arestuhin, siya ay litisin, hatulan, pagpasanin ng krus, at mamatay mag-isa sa piling pa naman ng mga kriminal doon sa bundok ng Kalbaryo. At sa kanyang lungkot, pagkahapis, hirap ng loob, siya nagpatira pa sa lupa at nanalangin sa Ama sa langit. At sabi niya, "Kung maaari po sana, Ama, huwag na lang, pass na lang ako dito." Nakikita natin yung humanity of the Lord. Jesus. Hindi natin pwedeng sabihin, nagawa naman ni Jesus lahat yan kasi anak siya ng Diyos eh. Nakita natin yung paghihirap din ng kanyang loob. Yung kanya rin sanang pag-ayaw sa hirap na kanyang dananasin. Hindi natin pwedeng maliitin ang kabayanihan ng kanyang kamatayan para sa atin. Nasasabihin natin, Diyos naman siya, kayang-kaya niya. Tulad niyo at tulad ko, meron din siyang takot.
Hindi nag-iisa ang mga natatakot kasi ang Panginoon man ay inabutan ng ganitong uri ng damdamin. Na sa John 17 sinabi, pumawi siya ng dugo sa sobrang niyang taimtim ng pananalangin at sa sobrang ding stress ng nakaraan at ng darating pa. Pero kasunod na sentence, yet not as I will, but as you will. Yung kanyang pagkatao ay umiral, sinasabi niya, ayoko sana, pero yung pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos sa langit ay hindi naman malayo at kasunod agad. Pero sabi niya, pero ganun pa man ang nadarama ko, yung kalooban yung maganap, hindi yung kalooban ko. Ako naman ay humihiling lang kung pwede sana. It was a very sincere prayer. Kumisa naman tayo, nagdadasal na lang, binobola pa ang Diyos. Yung meron pa itinatago at meron pa papa-impress. This is a very sincere prayer. Inamin niya yung kanyang nararamdaman. But there was an unflinching submission to God's will. At yun ang isa sa mga dapat nating matutunan dito. Na bagamat totoong-totoo ang kanyang pag-ayaw sana sa hirap, pero totoong-totoo rin yung kanyang kagustuhang sumunod sa kalooban ng Ama. At alam natin kung alin ang nasunod. Hindi siya, kundi sinunod niya ang kalooban ng Ama sa langit. Matthew 26:40-41. Then he turned to his disciples and found them sleeping. Could you men not keep watch with me for 1 hour? He asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Sa kanyang pagdadalamhati, humanap sana siya ng damay sa kanyang mga disipulo, lalong-lalo yung 3 na pinakamalapit sa kanya. Pero matapos siyang manalangin, magpatira sa Panginoon at mahirapan ng lubos, nung balikan niya ang kanyang mga kasama, mga tulog. Sabi niya, hindi ba naman kayo pwedeng magising at manatiling gising ng 1 oras man lang? Hindi niyo ba ako pwedeng samahan sa aking pag-iisa, sa aking dalamhati at hirap na ito? At sinabi niya kay Pedro, manalangin ka ng husto na hindi ka mabulid sa tukso. Hangad ng Espiritu ang sumunod sa Diyos, pero mahina ang katawan. Mahina ang paglaban sa tukso. Ano ang mga hinarap dito ng Panginoon? Desertion. He was being deserted by His people. At least they were still there, but they were only just physically around. They were no longer spiritually with Him. Tulog nga eh. Hindi nga maunawaan ang kanyang hirap na dinaranas at tinulugan pa siya. So there was a feeling of isolation. Kung nakakaranas kayo sa hating gabi na namang problema, gising, may nararamdaman, nalulungkot, naiinip, tas tulog lahat ng kasambahay nyo na halos gusto nyong gisingin, alam ng Panginoon yun. Naranasan na niya yung isolation. Kaya ang napakasarap para sa atin ng mga anak ng Diyos, dinanas ni Jesus lahat yung dinaranas natin ngayon. Kaya lagi siya tayong nauunawa, naintindihan niya ang ating kalagayan. So there was isolation, but there was also a lot of understanding that He had for Peter and the other disciples. Kahit siya naguguluhanan, kahit siya nababagabag at naghihirap, hindi niya dinaan sa init ng ulo o galit na unawa pa rin niya yung kanyang mga kasama, bagamat ang mga yun ay hindi naman lubos na nakiramay sa kanya. At ang nangibabaw sa kanya, in spite of his difficulty in the forthcoming cross, was concern for Peter and the others. Sabi niya, you pray that you might not be tempted. Though he was about to carry a cross that was the heaviest of all, he never failed to help others carry their own crosses. Na sa kanyang hirap na dinaranas at daranasin pa, ang laman pa rin ng isip niya, pag-ibig sa kanyang mga disipulo, pag-unawa sa kanila. Matthew 26:42-46. He went away a second time and prayed, My Father, if it is not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the 3rd time, saying the same thing. Then he returned to the disciples and said to them, Are you still sleeping and resting? Look, the hour is near, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. So 3 beses siyang nanalangin, 3 beses siyang binalikan ng kanyang mga disipulo, 3 beses niya rin naabutang tulog. Yung unang panalangin niya, kung pwede sana, pass.
Pero yung pangalawa, kung hindi po talaga pwede, then let your will be done. So there's already so much submission in the second prayer, so much more than before. And then in the third prayer. So the prayers were repetitions of the previous situation and activities. And the Lord, very, very significantly, accepted in his heart the arrival of Judas and the people who were about to arrest him. Matthew 26:47 to 49. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. With him was a large crowd, armed with swords and clubs, sent from the chief priests and the elders of the people. Now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the man. Arrest him. Going at once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. Alam natin itong kiss na ito. Alam ng lahat ito. Ang mga matalik pong magkakaibigan, mga magkakamag-anak, mga nagmamahalan, mga close to each other, kissed each other, even men. Sa Middle East, men kissed each other. Up to now, they kiss each other in the cheek. Kung minsan, pag sobrang respect mo, you kiss the shoulder. Tayo, we kiss the hands. Basta merong kiss sila. Kaya ang masakit dito, yung kiss na dapat sana ay sagisag ng magandang pagsusunuran at pagmamahalan, ito ang ginamit ni Judas para i-identify kung sino ang huhulihin. Sa inyo yung hahalikan ko at magpapahalik naman sa akin, therefore close kami, yun ang binebetray ko ngayon, yun ang huhulihin nyo. Napakasakit. Masakit yung gawang ka ng masama ng kalaban mo, lalo namang masakit kung gawang ka ng masama nung kakampi mo dapat. Nung kaibigan mo, yung kaibigan mo, mahal mo at mahal ka rin niya. Matthew 26:50 to 56. Jesus replied, "Friend, do what you came for." Binigyan niya ng permiso si Judas na gawin ang gagawin niya na pagtataksil. Then the men stepped forward, seized Jesus, and arrested him. With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. So hindi na nakatiis ang isang kasama, inilabas ang kanyang espada at nanaga at natapyas ang tainga ng katulong ng high priest. Matthew 26:50 to 56, continuation. "Put your sword back in its place," Jesus said to him. "For all who draw the sword will die by the sword. Do you think that I cannot call on my Father and he will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen this way?" At that time, Jesus said to the crowd, "Am I leading a rebellion that you have come out with swords and clubs to capture me? Every day I sat in the temple courts teaching, and you did not arrest me. But this has taken place that the writings of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples deserted him and fled. So one of the disciples resorted to armed defense. Isinakamay na nung isang alagad ng Panginoon yung depensa ni Jesus. Inilabas ang kanyang sandata at siya ay handang pumatay at maaaring mamatay para kay Jesus. At natapyas nga ang tainga nung katulong ng high priest. But Jesus restrained and corrected him and taught him the way of peace. Sabi niya, "Sa palagay mo ba kung kailangan ko talagang ipagtanggol ang aking sarili ay mahirap tumawag ng angaw-angaw, laksa-laksa, pagkarami-rami mga anghel na nakahandaan dyan, tawagin ko lang, sabihin ko na lang na cancel ang project na ito, sobrang hirap, the angels would rescue Jesus." In that difficult moment, heavenly rescue was available, but Jesus did not use it. Talagang buong puso niyang niyakap ang hirap na daranasin niya, bagamat pwede sana siyang ma-exempt. And Jesus reminded and reassured everyone of heaven's authority and power. And this is important. Pag tayo kumakaharap ng hirap, ng gulo, hindi tayo dapat magpanik na akala natin wala ng Diyos, wala ng langit, at hindi na alam ng Diyos ang nangyayari sa buhay natin. Sapagkat lagi niyang alam. At kung ang Diyos ang may padala, lalong tanggapin. Kung hindi man siya ang may padala, pero pinayagan niyang dumating sa atin, dapat pa rin nating igalang yun dahil alam naman ng Diyos ang nangyayari. At sabi ng Panginoon, hindi ganyan ang paraan.
Paano matutupad ang mga sinaad ng mga propeta kung iibahin natin? Kailangang matupad sapagkat may misyon ang pagsasakatawang tao ni Jesus. Then Jesus reasoned with the arresting party. Sabi niya, bakit naman kailangan niyo akong dakipin ng ganito? May dala pa kayo mga sandat at mga armas. Hindi naman kami manlalaban. Hindi naman kami nagtago kahit kailan. Tuwing nagtuturo ako, kita ninyo, bakit ngayon niyo ako kailangang puntahan dito at sugurin nang akala mo ako kriminal o akala mo ako isang rebelde? At matapos yon, pumulas at nagtatakbo at iniwan siya ng lahat ng kanyang mga disipulo. Yun ang mas masakit. The worst cut of all was being betrayed by your friend and being left alone by all the others. What are the lessons from Gethsemane? Bakit kailangang pag-aralan? Bakit binabalik-balikan, lalo sa ganito mga panahon? Gethsemane was a garden at the foot of the Mount of Olives in Jerusalem. Nasa eastern side ng Jerusalem. Pagka kayo ay galing sa Jericho o galing dito sa east of Jerusalem, aakyat kayo ng bundok. At pagkatapos ay lulusong kayo at aakyat uli kayo ng isang bundok. At pag nakita nyo yung susunod na tuktok ng bundok, yun ay Jerusalem. Pero sa pagitan nyo, malalim na valley, at yun ang Garden of Gethsemane. Yun yung napakataas ng bangin, pagkatapos nandun yung pader ng temple, at nandun yung tore na sinabi ni Satanas kay Jesus, tumalon ka. Kasi ang taas-taas talaga nun. Malalim na lambak. It was a very deep valley. Now, the name of Gethsemane came from the Assyrian word meaning oil press. Dahil ang Gethsemane, ang nakatanim doon ay hindi mga bulaklak, yung garden na yon, taniman ng oliba. Olives, na makikita nyo sa mga Italian food, pizza, ganyan, sa mga Mediterranean food. Sapagkat yung olives, yan ang kanilang ginigiling, dinudurog, at kumakatas doon yung langis na olive oil. Kaya daan-daang mga taon ang mga edad ng puno na nandun sa garden ng Gethsemane. Dito madalas nagpupunta si Jesus, lalo't lalo may mahalaga silang gawain. Kaya alam-alam naman itong si Judas kung saan hahanapin ng Panginoon kahit madilim. Kasi alam niya kung saan nagmi-meet ang mga taong ito. Then and now, Gethsemane can mean grave sorrow. Sorrow of the Lord, sorrow of each one of us, and everybody else for all time. Maaring ang Gethsemane ngayon ay gamitin nating sagisag ng malalim, mahigpit, masakit na kalungkutan, pag-iisa at pangungulila. Gethsemane can mean emotional and spiritual trouble. So pwede natin masabi ngayon, I'm having a Gethsemane moment. Na-stress ako, nalilito ako, depressed ako. I'm so sad I could die. So it could be the representation of that idea. So it's an emotional or spiritual trouble caused by the prospect and fear of physical threat or suffering or death. Pwede nating i-apply ngayon na ganong kahulugan. Matthew 26:38, ulitin lang natin. Then he said to them, my soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch over me. Gethsemane can mean isolation and aloneness. May mga kasama ka pero tinutulugan ka. May kasama ka pero pinagtaksilan ka. May pinagtitiwalaan ka pero bumaligtad. That could be a Gethsemane moment. Gethsemane could stand for betrayal or even injustice. Anong ginawa ang masama ng Panginoon para ma-deserve niya na arestuhin? Kumisan sa ating buhay, mabuti ang ginagawa natin, ang sinusukli sa atin masama, it could be a Gethsemane moment in our lives. And Gethsemane could also mean grave fatigue. Sapagkat ang Panginoon, napakaraming ginawa ng mga nakarang araw, hirap na hirap, pagod na pagod. So there was this emotional, this physical, and this spiritual stress on Him. But Gethsemane could also mean oil press, as we have said. At hindi siguro aksidente na ganyan yung pangalan ng garden na yan. Kasi yung oliba,
Kung hindi dudurugin, pipisain, kakatasin, hindi lalabas yung mahalagang langis. At tayo man mga kapatid, para lumabas yung halaga ng ating espiritu, para lumabas yung what is noble and divine in us, many of us have to pass through a Gethsemane experience. Parang bulaklak na kung natapakan mo't na durog, ay doon lumalabas ang kanyang halimuyak. Parang nyog na kung hindi mo basagin, pigain na hindi lalabas ang gata na nagiging langis. Tayo mga tao dumaranas ng ganong pagpiga. Akala mo nagkagiba-giba ka na, nagkawasak-wasak. Yun pala, hinahayaan lang ng Diyos na mangyari yun para lumabas yung iyong halaga. Para lalo mong makita kung anong importante sa buhay. Para lumabas ang gagandahan ng iyong pagkatao. Para tulad ni Jesus, magkaroon ka ng mga karanasan na magagamit mo ngayon para maging blessing ka sa maraming tao. Kasi kung hindi pa tayo kumisa nakakaranas ng hirap sa buhay, hindi tayo nagiging understanding sa mga dumadaan sa hirap. Kung hindi tayo nakakaranas ng matukso, magkasala, magkamali, madalas self-righteous and judgmental tayo. Kaya kung tayo man ay dumadaan sa napakahirap na karanasan, magtiwala kayo, lumapit sa Diyos tulad ng ginawa ng Panginoon at ipagpaubaya sa Diyos ang kanyang ginagawa sa atin, sapagkat kung alam niya ang kanyang ginagawa at tayo naman ay nagsasubmit sa kanyang kalooban, merong magandang kakahinatnan. Ang hirap ay pansumandali, ang kaluwalhatian ng Panginoon ang maghahari kung tayo'y papayag na gawin ng Panginoon ang ginagawa niya. Mahirap man kung minsan yun. Your Gethsemane can turn you from olive to oil, like flour that is crushed. Your fragrance is released when you are crushed. Ayaw natin makrush, ayaw natin madurog. Kung pwede lang sanang mabango ka na lang na bulaklak na hindi nadudurog, why not? Pero kung bulaklak ka, at sinasabi mo, ang bango-bango ko, ang ganda-ganda ko, bakit ako nadudurog? Magtiwala ka na may bangong lalabas mula sa iyong paghihirap. Kung hindi ka magiging rebellious, hindi ka magwawala ng tiwala sa Panginoon at ipapaubaya mo sa Panginoon ang iyong kalagayan. So lahat tayo dumadaan sa Gethsemane experiences. Parang kumisa nag-iisa, tinalikuran ng lahat, pinagtaksilan, nahihirapan, walang makaunawa, nalulungkot, nababagabag. Let's see how Jesus survived Gethsemane. So we can also survive our Gethsemanes. Ano-ano ang laman ng matatawag nating Gethsemane Survival Kit? Kung ngayon gagawin nating survival kit yan, first of all, there was company. Matthew 26:36. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." Ang Panginoong Jesus, anak ng Diyos, hari ng mga hari, tagapagligtas ng daigdig, kinailangan din niya, ginusto niya na may makasama. Pag dumadaan tayo sa hirap, mabuting may kasama. Masarap na mayroong karamay. Huwag nating solohin. Maging ang Panginoong Jesus, sa pagbubuhat ng krus niya, may tumulong. A stranger to him, but nevertheless, even for a brief moment, the Lord was able to rest because somebody was assigned to carry the cross. So, huwag tayong mapagmataas at huwag tayong maging, kuminsan ay may kayabangan na sinosolo natin ang hirap natin. Friends divide our sorrow and multiply our joy. Matthew 26:38, then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Hindi siya nahiya, hindi siya nag-alinlangan, hindi siya nag-alangan na aminin sa kanyang mga kasamahan na nangangailangan siya ng company. At dapat ganun din tayo. Kung tayo nabibigatan, nahihirapan, huwag na tayo maglakas-lakasan. Minsan naglalakas-lakasan ka sa harap ng iba, pero may mga mangilan-gilan dapat na matapat ka na honest sa sinasabi mo, samahan mo ko kasi nainip ako. Samahan mo ko kasi lungkot na lungkot ako, nalilito ako, naguguluhan ako, natutulog ka, masarap yung may nagigising ka, huy gising, kwentuhan mo ako. Dahil naiinip ako. Nangyayari sa atin yun paminsan-minsan. Sabi ni Solomon sa Ecclesiastes 4:9, "Two are better than one, because they have a good return for their work." Mas mainam na may kasama kesa wala. So you make and you keep friends.
Importante yon, that you make and you keep friends. Even the Lord Jesus needed and wanted company. So have company, especially in Gethsemane moments. Kumisan dahil may kasama tayo, may kausap tayo, nalilimutan natin yung hirap. At yung mga hirap ng loob, yung mga inip, even sometimes suicidal tendencies, hangin lang yun na dumadaan, kailangan lang makalampas na ikaw ay naiwang buo pa. Kaya kailangan pag dumadaan yung hangin na yun, may nakakapitan kami, kasama ka. And what's important, brothers and sisters, give company to people in their Gethsemane moments. Nanay mo naiinip, sige na, magtiyaga ka na gumising, kwentuhan mo na lang. Kumisan, ikwento mo nga anak yung ganon, hindi naman talaga interesado yun sa kwento, gusto lang may kausap, gusto lang may kasama. Kahit nga putol-putol yung sentences, walang sense, nakikinig pa rin yun, kasi gusto niya may kasama. Maraming mga magulang nagagalit sa mga anak pag ginagabing umuwi, hindi dahil mahigpit, kundi dahil namimiss kayo. Ganon din yung mga wives, yung galit na galit sa husband na ginagabi. Kumisan hindi lang maamin na miss na kasi kita. No? Kaya nalulungkot kasi ang tao. At tayo may pananagutan sa isa't isa. Lalong-lalo ito ay strong moment mo ngayon, dapat naghahanap ka naman ng sino kayong nalulungkot, sino kayong naiinip, sasamahan ko naman. Hindi ko mo maganda ang pakiramdam mo, mag-isa ka na lang matutulog, mag-enjoy ka dahil ganado ka sa buhay. Paano yung mga nalilito, yung nalulungkot? Ang mga malalakas, may ministry sa mga mahihina. Sa pagdarating ang panahon, ikaw naman yung mahina, may magmi-minister naman sa'yo. Panapanahon lang ng pangangailangan, panapanahon lang ng pagpapalit ng papel sa buhay. At very important, katulad ng sinabi nitong Panginoon na nakita niya, tulog na naman yung mga disciple niya, there should be understanding and acceptance like Jesus of His friends' human frailty. Kung minsan meron kang need, sobra ka nagiging demanding, dapat mo ring isipin na may kahinaan din yung tao kahit nagme-minister sa'yo. May sakit ka, nakatulugan ko nagbabantay, kaysa maghalit ka dyan at magsisigaw, unawain mo na pagod na siguro. Kaya ako gising kasi maghapon naman akong tulog ng tulog dahil pasyente ako, ito nagbabantay sa akin, nakakatulog, uunawain. Kasi kung minsan nangangailangan ka na ng tulong ng kapwa, dadaanin mo pa sa init ng ulo, naiinis sa'yo, lalo kang lalayasan. Wala ka lalong katulong at kasama sa buhay. So inuunawa mo. Mga kapatid, kahit tayo may karamdaman, kahit tayo nangangailangan, may pagkukunan pa rin tayo ng pangunawa kung gusto nating mangunawa at umunawa. Kung minsan lang, kung mapasyente ka, ikaw yung may sakit, akala mo entitled ka na sa lahat ng tantrum mo. Na entitled ka na sa lahat ng init ng ulo at galit. Pero kahit ka pa nangangailangan tulad ni Jesus, meron tayong pagkukunan ng kakayahang umunawa kung pipiliin nating maging maunawain. At kung hindi natin pipiliin na maging star because you are the one who deserves the attention. Accept your loved one's human failings. It's very important. Psalm 103:14, for He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ng Panginoon kung paano tayo nilikha. May kakambal na lupa yung Espiritu ng Diyos at hindi niya nililimot. Sa niya ay lupa kasi, nagkasala, nagkamali, kinapos. At yung ganun pang unawa ng Diyos sa atin, hindi lang natin dapat ginagamit para tayo yung maunawaan, kundi ginagamit din natin sa pag-unawa natin sa kapwa. Kung sila yung kinakapos at sila yung nagkakamali. Another element of the Gethsemane survival kit of Jesus, prayer. Matthew 26:36, Jesus went to Gethsemane to pray. We are strongest when we are at prayer. So, paulit-ulit siyang nanalangin, hindi para ulit-ulitin yung panalangin niya para may points, kundi talagang yun ang laman ng puso niya. Kaya tuwing siya makikipag-niig sa Ama sa langit, yun ang nasasabi niya. Ito sa prayer again and again, but not the usual repetition of pagans to earn points from repetition. The Lord was repetitious because there was nothing else in His heart but what He was praying for. And you know that it was a sincere and honest prayer. What can we learn from this, brothers and sisters? That when we face a Gethsemane moment, we pray. You don't complain, you pray. Pag nag-complain ka, lalong magiging negative ang feeling mo. You don't allow fear to overtake you, you pray.
And one of the things we can learn is to pray with and to pray for people in their Gethsemane moments. You can say, alam mo kapatid, wala naman ako maipayo sa'yo kasi nalilito rin ako, pero halika, mag-pray tayo. You don't always have to give wise words to people who are troubled because sometimes we don't have the wise words. You are not always wise, you are not always filled with inspiration, you are not always strong, but you can always pray with the person who needs your help. Ako rin nalilito, halika mag-pray tayo. Ako rin nangihina ngayon, halika mag-pray tayo. At hindi yan last resort, it must be the first resort. Because we are strongest when we pray. And when we pray, umaayos ang ating isip. At hindi man mabago ang sitwasyon, nababagong isip natin. Lumalakas ang ating espiritu, natatanggap natin yung hindi natin kayang baguhin, at nababago natin yung dapat at pwedeng baguhin. Another element in the survival kit is submission to God's will. Pag ikaw, kapatid, ano man ang hirap na dinaranas, tinanggap mo na pinayagan yun ng Panginoon, lalo't alam mong yun ang gusto ng Panginoon para sa'yo, para ka siguro ituwid, o para ka i-train, para ka palakasin, pag tinanggap mo na yun, gagaan na yun. Bumibigat lang pag nilalabas. Banan. Humihirap lang pag nakikipagtunggali tayo sa Espiritu ng Diyos. Nagkakaroon lang ng giyera kasi ayaw mo pang sumuko. Alam nyo, paano natatapos ang giyera? Pag nanalo ka na o pag sumuko ka na. Mananalo ka ba sa Diyos? Kaya sabi ni Lord, huwag sana Ama, ayoko sana, pero yung gusto nyo ang masunod. Paano naman mananalo yung son sa Father? Sabi niya, yung gusto mo na lang ang susundin ko. Kaya nahihirapan tayo sa mga problema natin kasi kung minsan lumalaban tayo sa alam nating gusto naman ng Ama na mangyari sana sa buhay natin. Alam mo na mali yung gusto mo, ipaglalaban mo pa. Gulo talaga yan. Pero matatapos ang gulo pag sumuko na tayo. Alangan namang Diyos ang sumuko sa atin, tayo dapat ang sumuko. At pag tinanggap mo na yon, gumagaan, lumuluwag. Paano natin natatanggap yung kalooban ng Diyos? This requires knowledge of God's will. Dapat alam mo kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. It's important to know God's will. The knowledge of God's will is crucial so that you will be able to accept it. This requires knowledge of God, therefore it requires knowledge of the Scriptures. Dapat alam mo yung Biblia, alam mo yung mga pangako ng Diyos, alam mo yung mga salita niya. Nung siya ay gusto sanang ipaglaban ng isa niyang disciple, sabi niya sa verses 53 to 54, "Do you think I cannot call on my Father, and He will not at once put at my disposal more than 12 legions of angels? But how then would the Scriptures be fulfilled that say it must happen in this way?" So bagamat ang Panginoon ay pwedeng matuksong labanan yung nangyayari, pero sabi niya, pagka hindi natin ito pinayagang mangyari, paano matutupad yung kalooban ng Panginoon? So it is important to submit to God's will. Never forgetting that heaven knows what's going on in your life. Si Paul, meron siyang isang kapansanan o sakit o hirap na dinaranas na ilang beses niyang hiningi sa Diyos na tanggalin. Ang tawag niya dito, thorn in his flesh. Pero sabi ng Diyos, hindi ko tatanggalin. Pero tinanggap na lang ni Paul. 2 Corinthians 12:9, "But God said to me,
My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Sabi ng Panginoon, huwag ka nang humingi na tanggalin yung problema mo. Sapat ang grasya ko para dalhin mo yung problema mo all your life. Kaya sabi ni Paul, kaya ipagmamalaki ko pa ngayon tong kahinaan ko. Kasi dahil sa kahinaan ko na ito, bakit ako nakatayo pa? Dahil tinutulungan ako ng Diyos. So yung aking kahinaan nagiging patunay na ang Diyos ay nandyan at tinutulungan ako. Kasi kung yung kahinaan ko lang nandyan at wala yung tulong ng Diyos, matagal ako nawala sa ministry, matagal ko na hindi kinaya. Pero nandito pa ako, hindi dahil wala akong kahinaan, kundi dahil may Diyos na tumutulong sa kahinaan ko. Kaya sabi niya, lalo kung ikagagalak ang aking mga kahinaan kung ganito, na nagiging dahilan nito para maluwalhati ang Diyos at makita ang pagkilos niya sa aking buhay. After you have prayed hard, after you have done what you could, accept God's will and accept what God allows. Change the situation or change your attitude. And in that case, you will have peace. And you will survive your Gethsemane moment. What else was in the survival kit? There was a lot of godliness and calmness and composure. May problema na nga, magpapanik ka pa. May problema na nga, dadaanin mo pa sa gulo. Ang Panginoon, nung dumating ang kanyang mga taga-aresto, tahimik niyang tinanggap yung katotohanan na yun. There was serenity in the way he faced his troubles, in the way he accepted the difficulty that was about to happen to him. Sabi niya, huwag kang lumaban, balik mo ang iyong sandata sa kanyang lalagyan, hindi tayo ganyan. So pagka meron po tayo mga problema mga kapatid, what's the point in being violent? Ang anak mo biglang hindi pumasa sa exam, dun mo pa ngayon pagsasasampalin at pagbububugbugin, what will you get? Baka mapatay mo, o baka lumayas, o baka magtampo sa iyo buong buhay. Hindi naman na-solve yung problema, hindi pa rin siya papasa. At hindi magiging inspirasyon yon para pumasa siya sa darating na panahon. What's the point? Nadadaanin mo sa dahas. Let God's peace rule your life, especially if there is so much trouble. Inaaway ka na, mga-away ka pa, anong kakawian? Minura ka na, mumurahin mo rin, saan pupunta? The only feasible answer to trouble is a peaceful spirit. Because the only way that you could win over trouble is by being peaceful, not by being more troublesome. Because troublesome attitude begets a troublesome reaction. At hahaba lang ng hahaba ang gulo. Ang pinakamagandang paraan, payapa, tahimik, matiwasay na pag-uugali. Philippians 4:7, the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nais kong bigyan ng diin ito. Kung tayo naguguluhan, natatakot, nababagabag, hirap ang loob, ang kailangan natin, the peace of God. And the peace of God transcends all understanding. Read another way, it says, the peace of God tells you to be peaceful when you have all the reason to be troubled. The peace of God tells you to be friendly when the entire environment provokes you to be violent. The peace of God makes you do the impossible. And in doing the impossible, you allow God to work. So practice serenity. Pray for serenity. Choose serenity. When you are provoked, you have two choices. Maging katulad ka niya o ibahin mo yung approach. Sa palagay niyo, sinong magwawagi? Yung makapa-Diyos na pamamaraan. Kaya ang sabi ng Panginoon, pinupuwersa ka maglakad ng 1 mile? Sabi mo, 2 miles na lang gusto mo. Hinihingi yung jacket mo, sabi mo, sando ko, gusto mo rin? Kasi pag natanggal na niya lahat yung gusto niya sa'yo, ano pang kukunin niya? Wala na, tahimik na. Kaya lang kayo patuloy na nag-aaway, ayaw mo ibigay.
So, ibigay mo yan, matatahimik. Mahirap isipin yun. Paano naman yun? Dinawalan ako? Exactly. Pag pinaandar natin yung sarili nating pangangatwiran, doon talaga lalong gumugulo ang buhay. Kasi kung minsan, sa paggawa mo ng baligtad, doon mo nagagawa yung dapat mangyari. Para yung istorya nung araw, ng elementary grades, ako, ewan ko kayo, baka ibang panahon na kayo eh. Nag-contest daw yung araw at saka yung hangin. No? Kung sino ang makakapagtanggal ng jacket nitong taong ito. Aba, nagyabang yung hangin. Ako makakatanggal niyan. At talagang pinalakas yan ng pinalakas yung hangin para lumipad yung tao, lumipad yung jacket niya. Pero habang gumiginaw, lalo naman talagang pinakasikip-sikipan ng tao yung jacket niya dahil maginaw. So ano mang lakas ng hangin, di niya nakuha yung jacket. Yung araw naman ngayon, pinainit niya yung araw, andali, di naghubad ng jacket yung tao. Kasi mainit eh. So pagkapilit mong inaagaw, lalong hindi ibibigay sa'yo, there must be a way. Mga mag-asawa, 20, 30 years ang mag-asawa, away pa rin ang away, hindi kayo nakakakita ng paraan how to have a peaceful life. Kung lagi nyo lang pag-aawayan, kung gaano kalamig ang aircon, o kung gaano kalakas ang ventilador, tinatamaan ba kayo o hindi, no? Nakahiga kayo sa iisang higaan, abay, mag-isip-isip kayo, solve nyo yan. Alam nga namang abutin kayo ng 70-year anniversary, nag-aaway pa rin kayo dahil sa electric fan. Babaw naman nun. Hindi kayo magkasundo kung gaano kaasim ang sinigang. Patay ba o bukas ang ilaw pag natutulog kayo? Mag-asawa kayo na magkasama sa buhay. Dapat kayo makahanap ng peaceful way to resolve this. And the only way is to give way. Gusto mo hanin ng ilaw? Pagdating niya bukas, may laser talaga. Pagkalakas-lakas na laser, kung gusto mong ilaw, baka naman sakaling umayaw. No? Pero hindi sa pagpipilit ng gusto natin, kundi sa pagbibigay sa kapwa. Meron yun na himala. Yun lang gumagawa nun. Ang nakakadiscovering meron pala. Sa pagpapaubaya, dun kung minsan natin nakakamit yung gusto natin. Pero ang sincere na pagpapaubaya, willing talaga magpaubaya. Hindi gimmick mo lang para manalo ka in the end. But really, sincerely. Maraming pamamaraan ng Panginoon na baligtad. So, it's only love that can conquer hatred. It's only peace that can conquer trouble. So, practice and choose serenity. Why do I say choose? Pag may kaharap kayo, inaaway kayo, lagi kayo may choice. Makiaway o hindi. May choice. Choose the peaceful way. Gaganti ba kayo o hindi? Sinabi na ng Panginoon, huwag gaganti. Siya daw ang gaganti. So, naniniwala tayo at hindi, pairali natin ang pananalig natin sa Diyos at sundin natin siya para makita natin siya at work. Very importantly, brothers and sisters, when people are going through their difficulties, help people become calm and serene. Dapat huwag natin silang i-provoke. Let us not vex people. Meron naman, huy, sabi ng kumari mo, pangit ka raw. So tahimik kayo niya rin mo, papayag ka? Sabi kang pangit ka? Payag ka? Yung talagang gusto mo na siya itulak para makipag-away, walang kwentang behavior yon. We must not vex people. We must not provoke them to anger or to fear. Meron naman, mataas na nga ang blood pressure mo, nahihilo ka na, sabi mo, pukunin mo ang blood pressure ko, siya man, ang taas! Di lalong na nervous yung pasyente mo. No? Don't vex people. Our ministry is to calm and soothe people. So you can say, medyo mataas, magpahinga ka, mamaya kukunin natin uli. No? Huwag mo nang ipabasa na 270 pala, over 190 yung blood pressure niya. Kasi yung nervous niya ang lalo magpapataas nun. May mga therapist, sasabihin mo na, tingnan mo nga ang likod ko. Naku, liko, makukuba na kayo. So, lumayas ka dyan sa pagte-therapy mo, ha? Pananakot ang ginagawa mo sa buhay. Naku, pero pa sasabihin, nakakaramdam na ba kayo na hindi na kayo makahinga? Naiipit na ba yung baga nyo? Kasi ganyan na mangyayari dyan sa inyo eh. May mga ganun health workers, hindi marunong magsalita, natatakot yung pasyente. Sa pagbibitaw, you can make people become peaceful or troubled. And remember, tayo'y may ministry sa isa't isa. You always choose the peaceful way. You choose the soothing and comforting way.
Anong sabi sa Psalm 23? The Lord is my shepherd, I shall not want. He leads me beside still waters. He restores my soul. Napapahinga ako. Nabubuo ang loob ko kaysa masira. No? Nahihirapan ako pero pag siya ang kasama ko, gumagaan. At dapat mga kapatid, ganun ang ministry natin sa isa't isa. Kung minsan, akala mo lang yung asawa mo laging magagalitin, pero hindi mo alam kasi pala yung pamamaraan mo nakakagalit. Tapos sasabihin pa, ba't pag mga kapatid mong kasama mo, nanay mong kasama mo, ang saya-saya mo, bakit pag sakit ang sungit-sungit mo? May ganun, di ba? Teka, manalamin ka. Sabi mo, bakit kaya pagka ako ang kasama ng asawa ko, sumusungit? Pero pagkasama naman ng iba, hindi. So something's wrong with me. Napoprovoke ko siya, nagagalit ko siguro, kaya siya nagiging ganun. So sa halip tayo magtampo na magtampo, isipin mo, what do I do wrong that turns this gentle creature into a beast pagka ako na ang kausap? Na meron din tayong pananagutan sa ganyan, dapat nating isipin. Do not vex people. Careful with your words and with your actions. Isa pang laman ng survival kit ng Panginoon sa Gethsemane is a lifelong training and discipline in spirituality. Maliit pa lang siyang bata, nag-train na. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So sanayin natin ang sarili na maging madalanginin, na maging mapaniwalain sa mga katuruan ng Panginoon. Para kung mamimili tayo, kung magduda o maniniwala, automatically naniniwala tayo. Namimili tayo kung tayo maguguluhan o magpe-pray, automatically nagpe-pray tayo. Tumatahimik ang ating buhay. At kahit hindi natin nasimulan yan nung bata pa tayo, nothing is too late. Walang too late. So train in solitude. Learn to be comfortable with yourself and in aloneness. Kung minsan, kahit gusto mong may kasama, at gusto kang samahan, nung gusto mong sumama sa'yo, malayo siya, may duty siya, hindi niya magagawa. So bagamat masarap na laging may kasama kung nangangailangan, pero kung wala ka na rin kasama, learn to be comfortable with yourself and learn to find solace and strength even in aloneness. Because the truth is, you are never really alone. How can you be alone when the Holy Spirit of God lives in you? How can you be alone when the Father is with you wherever you go? So nobody is really alone. Another lesson, let people have solitude. Pag ang tao namang problema, gusto mapag-isa, bigyan natin ng pagkakataon. Gusto matahimik, huwag tayong tanong ng tanong. Mga kapatid, huwag tayong tanong ng tanong. Pag hindi bino-volunteer, huwag kayong magtatanong. Halimbawa, may magte-text sa inyo alas 2 ng umaga, help me, I'm having a very grave problem. Sagot nyo, what is your problem? That is vexing. That is troubling. Because probably the person doesn't want to tell you. But the person only wants to be prayed for. So yung makadiyos at dissenting tao, imbes mong tanong, anong problema mo? Sabi lang, I'm with you in prayer right now. I'm praying. And then you say, I pray that God will give you strength, anchorage, guidance, faith, whatever. In other words, matatamaan na nung prayer nyo kung ano man yung kalagayan niya na hindi nyo na siya kinorner at pinilit magsabi. Kasi may mga tao gusto lang magpa-pray pero hindi nila gustong i-share kung ano yon. Respect that. Huwag kayong tanong ng tanong. Merong umiiyak, ba't ka umiiyak? Lalong napayak. Ba't ka nga umiiyak? Ayaw nga sumagot. Shut up. Diba? Ayaw sabihin sa'yo. Manahimik ka. Kasi may panahon para magsalita siya pag komportable na. In that case, hindi ka na nagiging agent of comfort. Nagiging ka na lang, naglalaro ka ng power. Gusto mong mapalabas para malaman mo. You know, because information is power. When you know, you think you're powerful. That's why we try to know secrets. That's why we try to know what is not being given us. So that we can have power over the person. But remember, we are going to minister, not to play power. Mahalaga na iniregalang natin yung mga ganong bagay. When people like to talk, you don't need to ask them. They will. Mag-asawa, wala yung isa, dumating. Tanong ka pa na tanong, nasan si ano? Wala na nga eh, baka nag-away. Diba? Naghampasan sila ng bintana. Gusto ba sabihin pa niya sa'yo, naghampasan kami ng bintana, happy ka na?
Nakita mo lang, ako na lang dumating dito, tanong ka pa ng tanong. Di ba? Yung dapat yung mga tao, ilagay yung curiosity nila sa dissenting lugar. Hindi lagi nag-uurirat. So train yourself in restraint, in godliness, and in faithfulness. Luke 21:19, by standing firm, you will gain life. In Timothy 4:7, train yourself to be godly. Hindi nangyayari automatically, we have to practice. 2 Peter 1:5, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness, knowledge, and to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness. So do not tempt and provoke people to be unrestrained. Huwag natin silang kakantiin, kikilitiin, gagalitin. Pag kinausap mo dapat ang tao, kumakalma siya. Then the Spirit of God is in you. We all face and experience our Gethsemanes. Kanya-kanya tayo ng dala sa buhay. Kanya-kanya tayo ng hinaharap ng mga hirap. Kuminsan sobrang bigat, kuminsan naman hindi masyado. Panapanahon. Learn from Jesus, who had the ultimate Gethsemane experience. Hebrews 2:19. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. Pag dumarating tayo sa hirap, natitempt tayo na tumalon sa ilog, maglaslas ng pulso, uminom ng lasod, natitempt tayo mag-drugs, maglasing, natitempt tayo na gumawa ng something crazy just to get out of our problem. Think that Jesus went through all kinds of temptations and he understands your situation now and your great help comes from Him. Lumapit kay Jesus, magpatulong sa Kanya. At kung tayo ay dumaranas o nakaranas na ng mga hirap, meron na tayong ministry to minister to those who are just going through that difficulty right now that you have already graduated from. Let your experiences make you better, not bitter. Kailangan makatulong ka sa mga tao, kaya hindi nagkakaroon ng kawalang halaga. Kung ang mga hirap nating dinaranas ay magiging qualification natin to help people, then even the difficulties you go through can be turned by God into blessings. And we can be instruments of God. So huwag mo sabihin na hindi ko deserve ito, bakit ako nahihirapan? For all you know, God could be training you to be a good counselor. Maraming ganun eh. Sabi nga ni Lord, si Paul daw, he will suffer for my name's sake. Meron siyang mga pinapayagang dumaan sa dusa. Pero may magandang dahilan. At hindi ka naman mauubusan at mawawala ng gantimpala kung hinayaan mong maging instrumento ka ng Diyos. Dahil ang Panginoong Jesus nga, na anak ng Diyos, siya mismo ngit. Para lalo tayong maunawa ng langit, na nung ang Espiritu ng Diyos nagsakatawang tao, lalong naunawa ng Diyos ang tao, kaya may kakampi tuloy tayo ngayon. Mga kapatid, lahat ng hirap na dinanas natin, dapat maging dahilan para maging kakampi tayo ng mga naghihirap sa kasalukuyan. That you are now able to understand, therefore you're qualified to help, not to condemn, not to judge, and not to say you're better because you passed through this difficulty with better marks and better grades. But your difficulties, especially the past ones, should now turn you into a more compassionate person. Lalo kang magiging maunawain, mahabagin, mapagmahal, mapag-aruga kung naranasan mo na ang ganung mga hirap. You are qualified. Kaya pagka ganun nakikita mong, well, I'm becoming qualified to be God's instrument. At kung minsan naman, dumadaan tayo sa difficulty dahil bunga ng ating mga gawa, edi natural lang na mahirapan tayo. Pero kung hindi ka makakakita ng dahilan, ba't ako nahihirapan, hindi ko to deserve. Jesus never deserved Gethsemane. But He went through it. At tayong mga anak ng Panginoon, kung saan dumaan si Jesus, dadaan tayo. Para makarating tayo sa Kanyang pinuntahan, resurrection and the life. Alangan namang sabihin mo, makita na lang tayo sa heaven, doon na lang yung meeting place. Tapos hindi ka susunod sa dinaanan ni Jesus na Via Dolorosa. Hindi natin kayang tumbasan ang hirap na dinanas niya, pero kahit man lang mga kamukha nun, dadanasin natin. Then we become instruments of God's goodness to others. 1 Peter 2:21, Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow
in His steps. Not only in His steps in difficulty, but in how He faced such difficulties. It's very important that we call on God and that we trust God. And if you are going through Gethsemane right now, transcend it by God's power. Don't stay there too long. Look forward to your resurrection, because even Gethsemane was just one night in the Lord's life. And after that, the difficulty of the cross, 3 days of death, and then never-ending eternal life and glory. This is the destiny of those who follow in the path of Jesus. Salamat, Ama, dahil kahit dumaraan kami sa mga hirap, nauna ng daanan ng iyong anak